Ayan na, mega loud shout out. Good morning, good afternoon, good evening guys. Ano kung saan man panig ng mundo, no, naabot itong aking content. So ngayong araw, nandito tayo sa PICC, no, Philippine International Convention Center sa Pasay, no. So nandito tayo guys para i-cover itong nasa 200 katao, no, senior citizens ang sumugo dito sa tanggapan ng NPC, National Privacy Commission, ano, dito sa 5th floor ng PICC. Dahil po ito guys sa issue ng data privacy. Ano po ba ang data privacy, no? Ang data privacy guys, ito po yung batas na nagprotekta sa personal information ng isang private individual or private or public company. Ngunit ang batas na ito guys ay meron ding exemption, tulad na lang ng ating mga public official. Kailangan nila ipakita ang kanilang tulad niya na salin, no, salary nila at yung personal information nila para malaman ng sambayanan. Tulad na lang mag-loan ka sa bangko, kailangan kasi nila ng private investigator para or credit investigator para mag-imbestiga about sa personal ng taong maglo-loan. So yan po ang mga exemption at iba pa, no, marami pa. Ito naman guys ang activity niya, programa ni Mama Ratamundong. Ito po ang online registration. Under po ito sa National Commission of Senior Citizens na nilagdaan po ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga senior na mangangalaga sa kapakanan sa mga benepisyo ng mga senior. Pinamumunuan po ito ni Attorney Franklin Quijano na ngayon ay sinasagawa or ini-impose na ni Pangulong Bongbong Marcos sa tulong po ni Mama Ratamundong, no. So nagsasagawa kami ng online registration, voluntary po guys, no, na kinukuha or voluntary po na binibigay ng mga senior ang kanilang personal information about sa kanilang tirahan, pati sa kanilang sakit, gamot na iniinom or lahat ng information para po ito malaman ng komisyon kung ano ba talaga ang pangangailangan ng mga senior, ano. Voluntaryo po na binibigay, wala pong information diyan na kinukuha na walang pahintulot ng mga senior. At ito naman po ay para sa kapakanan din ng mga senior, para po pag nabuo itong database, ang pundo po ay mababa at mabigay na ng komisyon ang sapat, ang tama na benepisyo direkta sa mga senior. Sila din po ang makikinabang nito, no? So wala pong information na kinukuha na walang pahintulot ng mga senior. Voluntaryo po nilang binibigay. So saan ang violation doon? Ano, hindi man tayo abogado guys, pero intindihan din naman natin ng kunti ang about sa data privacy law. Sisi, doon ko nga to.
Chairman, ano po ba yung ano natin dito ngayon sa National Privacy Commission? Hindi, kasi ako pagkakaintindi ko, yung sa mga senior natin kasi, marami silang benepisyo, di ba? Tama? Tama. Hindi nakakarating sa kanila. Gusto mo kami mga barangay official, hindi naman namin alam yun. Regarding sa bill, hindi naman namin alam, di ba? So yun hindi naman namin kayang gawin, at may gumagawa naman na iba, at hindi naman makakasama sa pagtulog, dapat pabayaan natin. Tama ba naman eh? Di ba? So ganun kasimple yun eh. So dapat hindi namin kaya ibigay yung mga tulong sa kanila. Katulad ang daming pondo ng PhilHealth. Hindi nila alam kung paano gamitin. Lalapit sila sa mga politiko sa katulad namin. Paano kung galit kami sa kanila? Di ba? Hindi namin kayo matutulungan kasi hindi nyo ako pinoto. Di ba? Di kawawa naman sila. Kung hindi naman kasi galing sa kanila, wala kami sa mundo. Diba? Wala kami sa posisyon. Wala din si Presidente, wala si Mayor, wala si Congressman. Kaya dapat, yung servisyo dapat na yun, lalo-lalo na galing sa gobyerno, dapat diretso papunta sa amin. Kasi part din kami ng gobyerno eh. Kami yung pinaka-last part ng gobyerno kung bakit lahat ng mga resolution, lahat ng sa amin natutuklasan yun. Sa amin sa barangayan, di ba? So, siyempre nakakalungkot naman yung mga senior citizen natin, pababayaan natin. Sir, paano yun? Binibigyan nila ng hindi magandang issue. Kasi yun, Kabutihan. yung salita kasing issue ganito yan. Siyempre sa politika, meron kasi mga politician na nakalakna. Di ba ako, chairman ako, sinanla ko na sila. Di ba? So isang drive na lang yun. Kasi pag kumaliwa ka, ma-aksidente ka. Di ba? Pero dapat sa amin, dapat kumaga sa freelancer kami. Kung sino yung makakatulong sa amin, makakatulong sa kanila. Lalo sa barangay. Dapat ganun. So, palagay niyo ba, sir, nagkakaroon po ba ng discrimination sa barangay? Automatic eh. Kasi ano ba yung masama sa ginagawa? Yung iparating sa kanila, may pwede na yung issue sa kanila. Masama ba yun? Hindi naman pala eh. So anong ikakasama? Kasi nga, masyado tayong mapolitika. Di ba? Bakit? Buti pa yung ating tumitira muna bago maghinala. Sila hindi pa nakakatira, naghihinala na. Di ba? Kasi nakaprepare tayo sa 2025. Tanggalin muna natin yung 25. Kasi hindi pa naman natin alam kung may bukas pa eh. Di ba? So wag muna natin intention yung 25. Intention na natin kung paano sila matulungan. Lalo na si nanay, nakita mo, di ba? O hindi nga nila alam ni nanay kung sa kukuha. O ngayon, kung hindi sila makakapag-claim sa PhilHealth, aasa sila sa mga anak nila, mga pamilya nila. Kung mabibigyan sila ng PhilHealth, yung ibibigay sa kanila ng anak at pamilya nila, magagamit nila sa pagkain. Tama man eh. Parang galit kayo ha. So di ba? Ganun kasimple. Kaya ako naman, sabi ko nga sa inyo, italikod muna natin yung 25. Talikuran muna natin yung 24. Isipin muna natin yung 23. Di ba? Hindi naman natin, sabi ko nga, swerte nga natin, may mga senior citizen, marami pa eh. Paano kung wala silang PhilHealth, baka mabawasan sila. Kaya sabi ko, yung mga tamang hinala, dapat inalis yun. Ibinaba po ito ng ating gobyerno, ng ating presidente. Yes, tama, may PhilHealth. Kaya yung PhilHealth kasi na malaking tulong yun. Hindi lang sa senior, miski sa amin. Kaya nga kami nagpapamember buti nga sila libre. Diba? Hindi nga namin alam kung paano sila ipatawag ito i-register. Tsaka sir, yung sa National Commission of Senior Citizen is programa ng national government. Yun nga, dapat ano yan eh. Dapat ang nagkaklaro talaga dyan, yung Congress eh. Yung mandato. Hanggang saan ba yung mandato ng National Commission ng Senior Citizen, di ba? So, pwede ba kami mag-allowed? Ang iniisyo nila sir, bakit Ito yun. yung national security? Bakit sa Ang District 5, ang District 5 kasi sakop ng Maynila. Kung si Maynila sakop ng Pilipinas, di ba? So, pag sinabing Pilipinas, national. Pag lumabas ka ng Maynila, national pa rin. Pag nasa District 5 ka, sakop ka pa rin ng national. Tama? Tama po. So, saan ba galing yung mga taxes na ginagastos nila? Di ba galing sa mga Tama yan. kumakain sa Jollibee to eh. Sumasakay ng jeep. Yung jeep, nagbabayad sa diesel, nagbabayad sa gasolina. May tax yung mga gasolina. Tama mali? Tama po.
Oh. So yun ang ano dapat yung mga tax na yun, mabilis na dapat pinararating sa kanila. No, kasi hindi naman natin hawak yung buhay natin eh. Anytime bukas pwede tayo mawala. Di ba? Oo. Kawawa naman yung mga yan. Kung mapabayaan mo yung mga senior citizen yan. Tama ba, sir? Yung Alam nyo kung tutuusin yung mga senior natin, swerte niya yung mga yan kasi umabot sila ng 60. Eh kami nga, hindi namin alam kung aabot pa kami ng 40 years old. 31 pa lang kami, di ba? Wow, batang-bata pa rin. Hindi, sayang kasi, di ba? Kasi na binigay sa inyong edad, kung hindi yan may handle sa pamagitan ng mga medisina, yung tamang pag-aalaga sa kalusugan, siguro sa atin maaga bibigay kasi kulang tayo sa pambili ng gamot. Hindi pa kayo mga adik, may pambili ng gamot tayo. So, hindi, sa totoo lang, nakakalungkot kasi kung hindi dahil sa inyo, wala kami. Di ba? Tama ba yun, Nay? Oo, kasi kung wala kayo eh. Ano kami? Kaya ngayon kasabihan na pag hindi ka lumino sa pinanggalingan mo, di ba? Hindi ka makakalimutan sa paruto na lang. So, yun lang ang inaano ko sana. Sana tulungan ako. Ang pinaka-request ko lang, pag mula sa presidente natin hanggang sa pinaka-lower part ng gobyerno, yung mga senior citizen natin, tulungan natin. Yun lang. Wala na iba. Hindi mo naman kailangan bigyan ng pera yan. Papilahin para lang namamalimos. Eh, no? Bigyan mo sila ng tamang pag-claim. Kasi may pera naman ng gobyerno eh. Yung gobyerno na yun, galing din sa inyo yung pera nun. Galing din sa inyo yung mga pera na yan. Hinipon lang yan. Binigay sa amin. Diba? So, tama lang sa kami nabakan ng senior citizen, yung mga perang galing din sa akin. Tama naman. Galing sa atin yun eh. Galing sa kanila. O lalo sila malalaki ang bag nila kasi bakit? Hindi ba sa kanila membro ng Mercury Drug? Tama? Okay, fair. Malaki ang tax ng mga gumagawa ng gamot. So, Chairman, mensahe na lang po sa Ito mga... pa, isa pa ang concern ko lang. Gusto ko lang i-post out sa inyo. Ang problema ngayon natin, yung tinatawag na i-register ka pa pag magpapatingin sa cellphone. Tama? Narinig niyo ba yun? Sa dami yung nanupulan sa Maynila, hindi naman nangyari. Diba? Kawawa naman eh. Di ba masama pakiramdam? So, di ba, registered pa. Kawawa naman sila. Chairman, mensahe niyo po sa pangkalahatan. Mensahe niyo po sa mga kumukontra sa mga programa. Sana tulungan nyo na lang yung mga senior citizen. Kasi kung hindi dahil sa mga senior citizen, wala kayo sa mundong ibabaw. Kaya kung alam nyo makakatulong, tulungan nyo na lang. Hayaan nyo yung mga residente natin. Diba? Hayaan nyo sila makapili kung sino makakatulong sa atin. Ilabas muna natin yung 2024. Labas muna natin 2025. Kasi hindi natin alam kung may bukas pa. Diba? So ang pukusan natin yung present ngayon kung paano sila matulungan. Yun lang. Oo. Ano po masabi natin kay Miss Marta Mondor? After si Mara, Pinaglalaban yung karapatan. kasi ng ganun mga din naman. senior citizen. Dapat naman lahat, hindi lang si Mara. Dapat kami mga barangay officials, pinagalaban din namin sila. Kasi kung hindi daw sa kanila, hindi kami magiging chairman. Di ba kuya? Oo, kaya siyempre, tatanong kami ng utang na loob. Hindi ka dapat tumanaw ng putang na loob. Dapat utang na loob. Di ba? Tama ba yun, Nay? So yun lang naman, wala na ako. Kaya sabi ko, kahit ikatanggal ko sa pagiging chairman yan, walang problema. Basta may stand up ako para sila magiging. Kasi hindi naman akin yung posisyon na to eh. Yung posisyon na to, pinahiram lang din nila. Di ba? Kung hindi nila ako pinahiram ng posisyon, dapat nasa bahay lang ako. Tama ba yun? Tama po. O yun. Chairman, kung ba ginagampanan mo lang yung trabaho bilang isang Oo, siyempre, gusto ko lang ipakita na bilang punong barangay, dapat wala kaming dinidiscriminate. Pinababayaan namin sila kung saan sila maligaya at makakatulong sa kanila. Ibigay mo sila. Huwag mo silang kontrolin kasi hindi mo sila pag-aari. Bagkus ikaw ang pag-aari nila kasi pinagkatiwalaan ka nila. Tama ba yun, Nay? Nakakaapat na palakpakan na. So, ganun lang kasimple. So, sir, maraming salamat po. Sige, walang problema Ako doon. si Barangay Chairman Strauss Tugnao. Sir, mag-point po kayo. Salamat po. Ayan,
saludo po ako sa iyo, Chairman Tugnaw, ano. So sa ating mga government official guys, ano, tigil na po natin yung pamumulitika. Suportahan na lang natin kung anong mga programa ng gobyerno natin, kung ito naman ay para sa kapakanan ng ating mga senior. So wala pong Pilipino na government official ang kukontra or tututol sa anumang programa ng ating gobyerno kung ito ay para sa kapakanan ng ating mamamayan. Maliban na lang kung ikaw ay hindi Pilipino. Yan lamang po, mabuhay po tayo, mag-ingat po tayong lahat.